Ano ba ang ibig sabihin nitong, kasi sa mata ng maraming kababayan natin, lalo na yung mga ordinaryo Pilipino, na yung biglaang pagpalit ng leadership sa Senado, ito ba'y ika nga laging nangyayari? O ito ba'y out of the blue talaga? O laging nangyayari? At may epekto ba ito sa political system natin dito sa Pilipinas? Well, unang-una sa lahat, hindi naman nakakapagtaka yung ganyang pangyayari sa Senado sapagkat from a historical standpoint, palagi namang ganyan yung Hmm. sistema na umiiral diyan sa mataas at hindi lang sa mataas kundi maging sa mababang kapulungan. Bakit? Kasi una sa lahat, sa atin pong political landscape, wala tayong matibay o solido Mhm. na political party system. Yung mga politiko natin, they never actually stand on certain party principles and Mhm. stick to them, ano. Sa Amerika kasi kapag ikaw ay naging pangulo, more or less mage-gauge mo yung suporta mo kapag tiningnan mo yung Senado at tiningnan mo yung Kongreso, malalaman mo na diyan kung mas lamang halimbawa ang Republican o kumpara sa Democrat and vice versa, no. At ang mga politiko doon, ang kanilang partido ay reflection din ng kanilang kumbaga, posisyon sa mga issue. So kung conservative ka, ikaw ay Republican, kung liberal ka, ikaw ay Democrat, at hindi sila nagpapalit. Mhm. Kaya there is a certain degree of stability in the US. Mhm. Dito sa ating Pilipinas, napaka-ambivalent ng ating political landscape kasi nga mabuhay yung political party system Mhm. natin. Mhm. Kung maalala nyo po, pagkatapos po ng pangalawang digmaang pandaigdig, nung nakuha natin yung ating kalayaan, pinattern natin yung ating gobyerno sa gobyerno o sa sistema ng Amerika. Mhm. We even initially had a two-party system. Yes. Meron tayong nasyonalista at liberal. Mhm. Ang problema, nakakailang taon pa lang sila, nagpapapalit-palit na sila ng miyembro. Yung liberal, ilipat sa nasyonalista, hanggang pumunta na nga tayo sa kasulukuyang panahon, na hindi na natin matiis dahil nga hindi tayo tumatayo sa prinsipyo o paninindigan ng isang partido, naging multi-party system na tayo. Mhm. So tayo lamang siguro ang isa sa mga bansa na merong ganyang klase na sistema, na hindi matibay yung party system. Mhm. Kaya ang mangyayari dito, yung affiliation mo has nothing to do with the party, it has to do with what would ever serve your best interest. Mhm. Kaya kung mapansin mo, pag naging presidente ka sa Pilipinas, kahit wala kang suporta ng mga nahalal na senador or kongresista, but by the time you become president, ang dali-dali uling ligawan kasi Mhm. magpapalit lang ng kulay yan, kakampi mo na.